ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang nakagapos nga itong si Regina, ay dito na nga nagkwento itong si Aldrin at sinabi nga niya na matagal niyang hinintay ang pagkakataon na masaktan nga itong si Regina at mapatay. Sinabi pa niya na hindi niya ito mapapatawa dahil kulang pa ang buhay nito sa kabayaran sa kamatayan ng kanyang sariling ina. Sinabi pa ni Aldrin na oo, namatay ang kanyang ina dahil na rin sa ginawa nila ng kanyang sariling ama. Dahil sa sama ng loob at paghihinagpis ay dito niya na nga sinabi na sinira ni Regina ang buhay niya. Sinabi niya rin na ang tatay nga niya ay naroon at binabantayan niya sa kabila ng mga panlulokong ginawa nito. Sinabi niya rin na kung huhulihin siya ng mga pulis ay siya na ang bahala sa tatay nito. Dito na nagulat itong si Regina. Na-realize niya na siya ang naging dahilan kung bakit naging demonyo itong si Aldrin. Ayon nga sa kanya, malaki ang kasalanan niya kay Aldrin at kung ito man ang kahihinatnan ng kanyang buhay ay tatanggapin niya. Sinabi niya rin na hindi niya rin sinasadya na masaktan si Aldrin dahil ayon sa kanya ay minahal niya talaga ang tatay nito at hindi naman niya akalain na masisira niya ang buhay ng pamilya nito. Sumigaw si Aldrin at sinabi niya na walang kapatawaran ang lahat ng kasalanan ginawa nitong si Regina, na kung tutuusin nga ay kulang pa talaga ang buhay nito. Sinabi niya rin na titigil lamang siya sa panggugulo sa mga Torrecampo kung ito mismo ang mamamatay. Naiiyak naman noon itong si Regina at sinabi niyang tanggap niya na papatayin siya ni Aldrin. Hanggang sa dumating nga ang mga kapulisan at hindi nga natuloy ang sinasabi nitong si Aldrin. Nahuli ng mga kapulisan si Aldrin at sa kulungan nga ay dinalaw ito ni Regina.